Guys, sa pagpasok ng PBA Season 48 ay maraming tanong ang nakabitin sa hangin. Gaano kaya katagal ang suspensyong ipapataw ng FIBA kay Justin Brownlee? Makakabalik pa kaya siya sa PBA kundi man ngayong conference ay sa kabuuan ng Season 48? Nabitin tuloy ang possible third encounter sana ni Rondé Hollis-Jefferson at Justin Brownlee. Nakaisa si RHJ kay GB sa nakaraang Governor's Cup. Nangibabaw naman si Brownlee kay Jefferson sa Asian Games. Mangyayari sana ang pangatlo nilang pagtatagpo dito sa Commissioner's Cup. Sa pagdating ni Tony Bishop sa Ginebra bilang kapalit ni Brownlee, isa ulit ngayon ang Gin Kings sa maagang paborito. Sa pagbabalik naman ni Hollis-Jefferson sa Talk and Text, ay heto ang malaking tanong. Kaya ba niyang buhatin ang tropang Giga ngayong wala si RR Pugoy at ang sharpshooter na si Mikey Williams? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, justified po ang hindi paglalaro ngayon ni RR Pugoy dahil natuklasan ng kanyang mga doktor na mayroon siyang heart condition. Hindi naman ito nangangailangan ng operasyon ngunit kailangan daw ipahinga ng matagal. Kung hindi, delikado sa buhay ng Cebuanos sharpshooter. Mabuti at maagang na-diagnose ang kanyang sakit at ngayon nakagagawa siya ng karampatang aksyon upang maiwasan ang peligrong dala ng ganoong kondisyon. May mga basketball player na bigla na lang nag-collapse habang naglalaro o pagkatapos ng isang heavy team practice. Gaya ni Samboy Lim na hanggang ngayon ay paralyzed. Si Bronny James na anak ni Lebron, sa kabutihang palad, hindi naman ganoon kagrabe ang sinapit ng batang James at ayon sa mga report ay pwede na raw ulit itong makapaglaro. Pero nangako naman si RR Pugoy babalik siya sa hardcourt. Kung justified ang pag-exit na RR Pugoy this conference, ang hindi katanggap-tanggap sa marami ay ang sitwasyon ni Mikey Williams. Ika nga'y malabo pa raw ito sa sabaw ng pusit. Ang parang nakakaunawa lang sa ginawa ni Mikey Williams ay si Sir Homer Saison ng Spain. Anyway, matapos nga po ang talaga namang kahangahangang performance ni Mikey Williams sa Governor's Cup Finals laban sa Ginebra, sa Game 6 ay umiskor siya ng 38 points na kung saan ay tinapos nila ang Best of 7 Final Series na panalunan niya ang kanyang pangalawang Finals MVP Award. Nakatulong ng malaki ang presence ni Rondé Hollis-Jefferson upang paulit-ulit na makalibre si Mikey Williams sa labas. Uma-attract ng double team si Jefferson sa painted area at kapag may nag-double team, libre ang isa para sa assist ng former NBA player. Sa husay ni Jefferson noong nakaraang Governor's Cup ay ibinigay sa kanya ang Best Import Award. Walang duda, isa si Rondé Hollis-Jefferson sa magagaling na import ngayong Commissioner's Cup. Pero kaya ba niyang buhatin ang kupunan ng TNT tulad ng ginawa niya noong Governor's Cup ngayong wala sina RR Pugoy at Mikey Williams? Kung kumpleto sana ang lineup ng TNT, kung nariyan sina Pugoy, Poy Eram at Mikey Williams, malamang sa malamang ay isa na naman sila sa mga paboritong sasalta sa top 4. Kapansin-pansin na tahimik ngayon ang TNT management tungkol kay Mikey Williams. Wala ito sa lineup na sinabit ng tropang Giga para sa upcoming conference. Sabi ni Coach Jolas, kung wala ka sa first lineup, mahihirapan kang makabalik. Sa pahayag na ito pa lang ni Coach Jolas, isa itong St. Thomas na writing is on the wall, ika nga, sa magiging kapalaran ni Mikey Williams. Another writing on the wall ay ang pagre-reveal ng TNT Team Governor and PBA Board Chairman Ricky Vargas na may player daw who asked for the moon nang alokin nilang maglaro para sa Gilas, Pilipinas. Ang take ko rito mga idol, kung interesado pa sila sa player na ito ay hindi nila gugustuhing masira ang imahe nito sa publiko. Hindi tayo sure pero ang tingin ko rito ay hindi na maaayos ang relasyon ni Mikey Williams sa Talk and Text. Pwera na lang kung si Williams ang magpapakumbaba. At kung si Homer Saison ang ating paniniwalaan base sa kanyang article sa Spin, mukhang hindi magbababa ng pride ang Phil Guard. Handa nga raw ito to do something else.
Anyway, dahil sa problemang ito ng TNT kay Mikey Williams, kasama ang problema ni RR Pugoy sa kanyang puso, idagdag pa ang injury ni Poy Eram, ay heto nga ngayon ang tanong. Magiging successful pa rin kaya si Randy Hollis Jefferson na yung wala na ang mahuhusay na shooters sa Talk and Text? Of course, nariyan pa naman sina Calvin Optana na naging kasama ng Gilas sa Asian Games, plus si Jason Castro na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakamahuhusay na point guard sa PBA. Ngunit iba ang naging impact ni Mikey Williams sa Governor's Cup at mahirap ding pigilan si RR Pugoy kapag nag-init ang mga kamay. Sila ang mamimiss ni Jefferson sa pagbabalik niyang ito sa PBA. Samantala, matagal ding na-miss ng mga Ginebra fans ang presence ni L.A. Tenorio sa hardcourt. Maraming nagulat nang i-announce ng PBA Ironman na mayroon siyang stage 3 colon cancer. Sa kabutihang palad, pagkalipas ng ilang buwang gamutan at maraming sesyon ng chemotherapy sa Singapore, tinalo ng Ginebra point guard ang sakit na hindi nalagpasan ng ilang sikat na personalidad tulad ni na dating Pangulong Corazon Aquino at aktres na si Rio Diaz. Anyway, maraming natuwa na babalik na sa paglalaro si L.A. Tenorio. Malaki na nga ang inihusay ni Scottie Thompson bilang point guard, ngunit may kakaibang touch ang PBA Ironman kapag ito ang nagtitimo ng laro. Pero hindi pa rin muna siya masisilayan ng kanyang mga tagahanga sa pagsalang ng Ginebra sa November 17 kontra sa team ng Converge. Sabi ni Coach Tim Cone, base raw sa assessment ng mga doktor, mga bandang December pa pwedeng sumabak si L.A. Tenorio sa competitive basketball. Ang Barangay Ginebra ang defending champion dito sa Commissioner's Cup at excited ang buong tropa ni Coach Tim Cone dahil healthy ang buong team maliban kay Jeremiah Gray. Wala man si Justin Brownlee ay nariyan naman si Tony Bishop upang tulungan silang ipagtanggol ang hawak nilang corona. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Ireneo Salangsang, Aurora Rosal, Rico Nicanor Factor, Rosemary Juan, Water Lady, Lina Cargulio, Rolando Garcia, Herminio Centino, Efren Mendoza, Junmar Abubo, at si Arnold Salazar. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.